Salamat po sa privilege na tayo po bibigyan ng pagkakataon makapangaral ng salita ng Diyos through our pastor. At magandang gabi. Magandang gabi po sa bawat isa. Are you happy this evening? Amen? Amen. Tayo po tayong lahat. Buksan po natin ating Bible. Revelation chapter 3. Revelation chapter 3 verse 14 to 16. Basahin po natin from verse 14 to verse 16. Nandiyan na po kayo? Amen. Sabay-sabay po natin basahin verse 14 to verse 16. Ready now, read. And unto the angel of the church of Laodiceans write, this thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Makita po natin dito yung tatlong class ng Christianity. At binanggit po dito, sabi ng Bible sa verse 16, that thou art lukewarm. So meron pong lukewarm Christianity, meron din pong mga cold Christianity, and also hot Christianity. At makikita po natin dito yung level ng bawat mananampalataya, na bawat isa po sa atin, either you are a lukewarm Christian, a hot Christian, or a cold Christian. But this evening, I want to focus, syempre, focus po tayo doon sa mga hot Christianity. Doon sa mga excited. Doon sa mga passionate. Nandun yung zeal, nandun yung drive sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ating pagpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay niyo sa amin. Pang muli makapag-aaral ng salita. Dalayan ko po ito po yung maging reminder sa amin, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na encourage na kami po ay makapagpatuloy, na maglingkod sa inyo faithfully. At masayang naglilingkod na enjoy ang aming Christian life, Panginoon. Through this church, Panginoon, salamat po sa pastor na binigay niyo sa amin. Kami ay patuloy na challenge na maging faithful sa paglilingkod sa inyo. At patawad po sa inyong mga pagkulang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Salamat po sa inyong pagtayo. Lagi pong naalala ang ating pastor, gusto niya ng hot coffee. Ayaw niya ng hindi mainit. Diba? Sabi niya, ayaw na mainit. Gusto niya talagang mainit na kape. Ako gusto ko ng hot soup, bulalo, tinola, sinigang. Diba? Basta mainit na sabaw, masarap. Diba? Last week ay nakatingin kami ng corn and crab soup. Mainit, masarap. Ang sabi ng mga Bible student, ang Greek word daw ng soup ay pares. Masarap daw ang pares kapag mainit-init pa. Sir Pops, ang paborito niya ay hot and spicy adobo. Yan, yung mapapasipol ka sa anghang at masarap i-partner sa mainit na kanin. Pero ito, masarap kumain kapag mainit-init pa ang kanin by Sir Iman. Yan po. And in Romans chapter 12 verse 11, sabi po ng Bible dito, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. The word fervent in spirit speaks all about, the Greek word for that fervent is fervor, meaning very hot. It speaks all about passion. It's all about zealousness. It's all about excitement. Napakaganda na makita natin maraming mananampalataya who is on fire serving the Lord. Sila yung mga excited ones. Sila yung mga madaling ma-motivate. Sila yung madaling i-encourage. Sila yung mga masasayang mananampalataya. Sila yung mga positive Christian. They are the sensitive Christian that if they see the need, they will take the lead. Ito yung mga Kristiyano na masarap makasama sa gawain ng Panginoon. Mga active na masayang naglilingkod sa Panginoon. It is being hot sa gawain ng Panginoon. Ito yung mga on fire, na kapag tayo ay nag-launch ng soul winning, sila yung mga unang pupunta doon at sila yung mga masasayang naglilingkod sa Panginoon. Kapag merong Bible study, sila yung mga excited sa gawain ng Panginoon. Kapag merong gagawin sa gawain ng Panginoon, sila yung unang mga nagvo-volunteer because they are on fire serving God. While on the other hand, meron din mga cold Christians. Yung malamig, parang yelo. Diba? Kapag nilalamig, diba, ayaw kumilos. Tinatamad kumilos. Diba? Pag malamig, talagang ginaw na ginaw ka, nakaantawag doon. Talagang
Oo. Ayaw mong kumilos, talagang gusto mo na stay ka lang. Giniginaw. At pag giniginaw, ayaw maligo. Di ba? May mga Kristiyanong very cold sa gawain ng Panginoon at sila yung mga backslider. Di ba? Kaya nga, iwas sila ng iwas kasi nahihiya sila. Kaya lang, ang kagandahan doon, alam nila ang kalalagayan nila sa gawain ng Panginoon. Sabi nila, na-realize nila, kailangan ng revival, kailangan nila ng fellowship. Sila yung mga mali yung kanilang puso sa Panginoon. At kagandahan sa kanila, alam nila, sir, pag-pray niyo po kami kasi backslider po kami ngayon. Pero ang mas matindi, yung pangatlong level ng Christianity, class ng Christianity, yung mga lukewarm Christian. Hindi naman sila cold, hindi rin sila hot, pero sila yung mga lukewarm. Ito yung mga Christianong okay lang Christian life namin. Hindi naman kami backslider, pero hindi lang kami nag-involve sa ministry. Ito yung mga Kristiyano that they settle less than the best. Hindi nila na-realize, nawawala na yung kanilang excitement. Hindi nila na-realize, nawawala na yung kanilang zeal, yung kanilang passion, yung kanilang drive sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga lukewarm Christian. May mga mananampalataya, mga members na gano'n, akala nila okay yung kalalagayan nila, okay sila sa Panginoon, pero akala nila spiritual sila, pero ang totoo, they are lukewarm. Nandun ka sa pagitan ng pagiging excited at sa pagiging tamad na mananampalataya. Average, yung mediocre Christian. Hindi naman worse, hindi rin the best. Pero ito yung kalalagayan, di ba? Yung parang dati, pagka bago ka, excited ka, nandun yung drive, ikaw yung pinakamaagang darating, ikaw yung pinakamaraming nauwin na kaluluwa. Pero habang tumatagal, nawawala yung fire, nagiging lukewarm, nawawala na yung excitement. Pero tandaan niyo po, ang nais ng Panginoon, sabi ng Bible, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Kaya this evening, I want to focus not on the cold Christian, nor the lukewarm Christian, but I want to encourage each and every one of the hot Christian to keep your fire burning. To keep your fire burning. Sa panahon natin ngayon ang init. Yung mga tao hindi mapakali. Diba? Summer na. Hindi mapirmi sa isang lugar kasi ang init. Paypay ng paypay, kilos ng kilos. Kahit pag natutulog, di ba? Ikot ka ng ikot kasi ang init. Alam niyo ba kapag ikaw ay naiinitan at ikaw ay may apoy, lalo na sa pananampalataya, it cannot shut you down. Hindi ka mapakali na wala kang gagawin sa gawain ng Panginoon. Bakit? Nandun yung apoy, just like Jeremiah. Jeremiah, yung kanyang apoy sa paglilingkod sa Panginoon, hindi siya mapigil. Bagamat siya discouraged, ready to quit. Pero sabi ng Jeremiah chapter 20, verse 9, Then I will not make mention of him, nor speak any more of his name, but his word in mine heart as a burning fire shut in my bones. I was weary with forbearing that I could not stay. Alam niyo ba kapag ikaw ay may apoy sa gawain ng Panginoon, hindi ka mananatiling nakaupo lang sa upuan mo. Hindi ka mananatiling na wala kang gagawin sa gawain ng Panginoon. This is the high time for us, Christian, to be on fire for God. Kung ang mundong ito ramdam ang init ng panahon, ito rin ang panahon na dapat maramdaman ang init ng paglilingkod ng mga Kristiyano ngayon. So keep your fire burning. 3 bagay ang nais ko pong ibahagi. Unang-una, number 1, keep your fuel running to keep your fire burning. Keep your fuel running to keep your fire burning. Sa panahon po natin ngayon, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo. Diesel, 3 times na ang tinaas. Gasoline, doble na. Pati gasol, taas na ng bilihin. Pero dahil kailangan, para umandar ang mga sasakyan, kailangan pa rin bilhin. Bibili at bibilit pa rin talaga. Pero sa gawain ng Panginoon, ang fuel natin, hindi tumataas ang presyo. Ang fuel natin sa gawain ng Panginoon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa simbahang ito? Tuloy-tuloy yung supply ng fuel, tuloy-tuloy yung supply ng salita ng Diyos. Every time pupunta tayo sa simbahang ito, there's always refueling at merong salita ng Diyos. Sa pagtitipon ng pinag-uusapan ng salita ng Diyos. Early morning devotion, may salita ng Diyos. Every Wednesday prayer meeting, may salita ng Diyos. Thursday Bible study, may salita ng Diyos. Saturday, may salita ng Diyos. Discipleship, salita ng Diyos. The whole day of Sunday, salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagpo-fuel para sa atin, mga Kristiyano, para lalo tayo mag-alab, mag-apoy sa gawain ng Panginoon.
Last NBYC, salita ng Diyos. Kaya ang ating mga young people excited. Bakit? Because they were fueled by the Word of God. Imagine niyo, no? Ilang preachings yung kanilang napakinggan, ilang devotions yung kanilang napakinggan. So that's why they are on fire for God. Kaya nga, habang mainit pa sila, ay encourage natin sila na sila ay magpagamit sa gawain ng Panginoon. Kaya nga kung nandyan na yung supply, bakit ang mga Kristiyano ay hindi pa rin nakilos? Tandaan niyo po, the Word of God is our spiritual food that nourishes us and strengthens us. Kaya nga ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng sigla sa gawain ng Panginoon. Ang salita ng Diyos na nag-fuel sa atin para tayo ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ito yung nagpapalakas sa atin. Tandaan natin, walang ibang nagbabago ng buhay, kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang dahilan, kaya tayo nandito ngayong gabing ito. Naalala ko last NBYC, yung jeep na naghatid ng mga young people ay tumirik dyan malapit sa may, diyan sa may Robinson dyan. Kasi, tumaas na nga naman yung fuel. So, akala ng driver, yung kanyang kinakarga is natural pa rin. Eh, hindi niya alam, kaunti na lang pala yun. Yung 1,000, ilang litro na lang pala yun. So, pagdating dyan, ayun, tumirik. Kulang sa fuel. Members, paano nyo po, pag nakalimutan nating magkarga ng salita ng Diyos, ang tendency po niyan, titirik din tayo dahil wala na tayong fuel. Kaya kapag wala na tayong apoy, ibig sabihin, unti-unti na, wala na tayong fuel, wala na tayong salita ng Diyos, yung apoy natin, unti-unti na siyang manghihina. Aandap-andap na yung apoy natin. Ayun, unti-unting magbabackslide. Bakit? Wala nang salita ng Diyos. Mawawala na tayo sa gawain ng Panginoon kapag wala na tayong salita ng Diyos. Kaya nga, magpasalamat tayo sa simbahang ito na hindi nawawala ang salita ng Diyos. Palaging nire-remind tayo ng kahalagaan ng salita ng Diyos. Sunday school teacher, keep on fueling. So to keep your fire burning. Core members, keep on fueling. To keep your fire burning. Ganon, young people, ushers, mga graduates, Bible student, members, keep on fueling. Kailangan natin ang salita ng Diyos to keep our fire burning. Huwag nating itirik ang gawain ng Panginoon dahil pinabayaan natin ang salita ng Diyos. Di ba? That's why, ano yung Baptist favorite? Hindi po songbook. Preaching. Because preaching of the Word of God will keep our fire burning. Tayo ay magiging excited sa gawain ng Panginoon because of the Word of God. Ito yung nagpapa-excite sa atin. Every time nabubuksan ang salita ng Diyos, nare-refresh tayo, nare-refuel tayo, at nandun yung excitement. Kaya maglilingkod ka sa Panginoon. Ang sarap kaya maglingkod sa Panginoon. Alam mo yung recharge ka? Because you have the Word of God. Kaya nga nire-remind lagi, every Saturday, kailangan natin ng preaching. Kailangan natin ng salita ng Diyos. No, hindi ba tayo nagpapasalamat na hindi tayo naubusan ng supply? Na hindi tayo naghanap, ano kaya ngayon? Punta ka dito sa church, may Word of God. Every devotion, fellowship, may Word of God. It will always refuel us. Unlimited yung supply. Kaya nga yung excitement natin, to keep our fire burning, kailangan natin ng fuel. Fuel from the Word of God. Number 2, number 1, keep your fuel running to keep your fire burning. Number 2, keep your faith growing to keep your fire burning. Sabi ng Bible, 2 Peter chapter 3, verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Faith is taking God at His word. Hebrews chapter 11, verse 6, but without faith it is impossible to please Him. So we need to keep on trusting God more and more. Hindi basihan ng pagtagal natin sa church sa ating paglago spiritual. Pwedeng matagal ka ng mananampalataya. Pwedeng matagal ka na nag-church, pero hindi ka pa rin malago spiritual. Kaya nga kinakailangan natin to read our Bible and to pray every day. Yung awitin ng mga bata, read your Bible, pray every day as you grow. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang panalangin para ang isang mananampalataya ilumago. The more you attend church services, the more
you will grow. The more you stay in the church listening from the preaching of the Word of God, it will make you grow. The more you study the Word of God, the more you will grow. And to increase your faith, you must involve yourself sa gawain ng Panginoon. The more you involve in church activities, the more you will grow. And the more you grow, the more you become a stable Christian. At doon ka magiging fruitful Christian. The more you will grow, the more you will love God. Bakit? You will realize, trusting God, ito na yung buhay natin. Yung magtiwala ka sa Panginoon, and the more you know God, the more you will love Him. Kaya nga ang tanong, gaano ka kalago bilang isang mananampalataya? Huwag tayo masettle na, matagal na ako dito. Alam ko na yan. Matagal na ako dito. 10 years, 20 years. Malago na ako. Hindi. Always have that desire to grow more. The more you love God, the more you will trust Him. The more you trust Him, the more you will enjoy the work of God. And it will keep your excitement, your zealousness sa gawain ng Panginoon. A growing Christian will easily understand the need of the work of God. A growing Christian will easily support the work of God. A growing Christian will be involved in the activities of the work of God. A growing Christian will desire more to grow more. A growing Christian will involve in soul winning. A growing Christian will not be satisfied na siya ay few filler lang. Ang growing Christian, hindi siya masasatisfy na siya ay taga-pamasid lang. Hindi siya masasatisfy na siya ay guess. But a growing Christian will strive to be a faithful Christian. A growing Christian will have that desire to keep the fire burning. The question this evening, are you a growing Christian? Alam niyo, napakaganda na bawat isa sa atin, kahit matagal ka ng Kristiyano, nandun pa rin yung desire mo na ikaw pa rin ay lumago sa pananampalataya. Nandun pa rin desire mo, learning. Sabi natin ba, learning never ends. And the more you desire to learn more from the Word of God, the more it will excite you sa gawain ng Panginoon. Na every time bubuksan ang salita ng Diyos, nandun yung excitement mo, hindi. Ay, alam ko na yung preaching na yan. Ay, kabisado ko na yan. Bakit nawawala na yung fire? Pero if you are a growing Christian, yung desire mo, kahit sabihin natin paulit-ulit ng binabasa yung verse na yan at paulit-ulit na yung mensahe na yan, pero nandun pa rin yung excitement mo because you have that desire to keep that fire burning in you. Kaya masaya kang maglilingkod sa Panginoon. Masaya kang pupunta sa church. Kapag tanong, anong preaching? Nasa Bible. Hindi, excited ka, masaya ka, bakit? Alam mo, kasi ito'y nagpapalago sa atin. Number 3, the last. Number 1, keep your fuel running to keep your fire burning. Number 2, keep your faith growing to keep your fire burning. And last, number 3, keep envisioning the future to keep your fire burning. Keep envisioning the future to keep your fire burning. Tandaan niyo po, your labor is not in vain in the Lord. Just keep on doing what is right. Just be faithful. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. We will reap if we faint not. If we will just continue to see the glimpse of the future will make us excited. That's why we keep on winning souls for Christ. Lalabas tayo mag-soul winning. Hindi natin kilala kung sino makakatok natin mga tahanan. Hindi natin kilala kung sino yung makakausap natin. Pero excited tayo kasi alam natin may gagawin ng Panginoon. Hindi lahat magbubukas sa atin. Hindi lahat makikinig sa atin. Pero excited tayo because we know isa sa mga taong ito ay maliligtas. Sa mga kakausapin, sigurado may tatanggap sa Panginoon. Hindi natin kilala. Hindi natin pero alam natin, isa sa mga na-share natin ay tumanggap sa Panginoon. And it will make a soul winner excited. Rain or shine. Tandaan nyo ba? Tandaan nyo po, bawat isa po sa atin, we are the product of soul winning. Ano kaya yung naunang mga mananampalataya? Yung nag-win sa'yo ay tinamad. Nasaan kaya tayo ngayon? Kung yung mga nag-follow up ay tumigil, nasaan kaya tayo ngayon? Pero dahil may mga nagpagal,
Though hindi nila alam kung tayo ay magpapatuloy. Pero ngayon, nandito tayo ngayon because of vision. Because of vision. Pwedeng hindi natin makita ang bunga sa panahon natin ngayon. Pero sure, merong resulta ang pagpapagal natin sa Panginoon. And it is enough to keep us excited for the future. You will never know who will be the next great man of God out of those Sunday school kids, out of those extension classes. Hindi mo alam, ang Panginoon may hinahandang man of God na tinuturuan mo ngayon. You never know. But it is our vision that will keep us on fire for God, excited, passionate sa paglilingkod sa Panginoon because we never know. But we are envisioning one of those kids will become a great man of God. You will never know who will be the next Sunday school teachers among those young people. Minsan yung mga young people natin ang kukulit. Pero hindi mo alam, isa sa mga yan, magsusuko ng buhay. Sila yung magiging Sunday school teacher. Pwede sila dyan yung magiging sunod na choir member. You will never know sino yung mga susunod na magiging full-time workers, magiging Bible student out of this crowd. But because of vision, tayo nagpapatuloy. Just keep on envisioning the future to keep your fire burning. Our pastor keeps on envisioning the future. Preparing for the next generation. Vision for the campsite, the Saragay, vision to start new missions, mission work in different places, local and abroad, vision to see the 5,000 seating capacity auditorium, vision to build 100 Sunday school classrooms for the kids, vision to train preachers, envisioning the future keeps our pastor excited and keep his fire burning for God. Salamat sa Panginoon sa ating man of God. Because of His vision, tayo ay narito ngayon. Vision will keep us excited. Alam niyo, hindi mo pa nakikita, pero excited ka sa resulta. Because of vision. Every Saturday, meron pong frontliners meeting, 4 o'clock. At tinatanong doon na ating pastor, ilan ang bisita mo bukas? Excited kang sasagot, meron po kaming 5. Pero kung titingnan natin, sigurado ba yung 5 yon? Pero because of vision, nananampalataya ka, nagpe-pray ka, na alam mo bukas may susundin kang 5. At sasama sila. Because of vision. Excited ka, gigising ka ng maaga, mangangatok ka ng bahay. Sama po kayo sa church. Because of vision. Pero sabi mo, 5? Baka hindi naman sasama yun. Bahala na sila. Hindi. When you have that vision, you will be excited. Excited ka sa gawain ng Panginoon. Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Vision is very important. The clearer the vision, the more excited you will become. To keep our vision will keep our fire burning. Ngayon ang tanong, ano yung ginagawa natin ngayon? Kamusta yung testimony natin ngayon? Do we leave the next generation a testimony na merong faithful at on fire, excited na paglilingkod para sa kanila makita? Alam niyo ba, yung investment natin today, yung ginagawa natin ngayon, it is an investment for the next generation. Yung passion mo sa gawain ng Panginoon, kita yan ng iyong mga anak. And how we treat the church and how we treat the work of God is the value na iiwanan natin sa ating mga anak. That's why be careful for your testimony. Ano kayang testimony ang iwanan ng mga nanay, ng mga tatay, ng simbahang ito sa mga susunod na henerasyon? I want to see my kids na singing the same song they were singing today. I want to see my kids serving the Lord faithfully through this church. So makita yung aking mga anak na nag-enjoy, na naglilingkod sa gawain ng ito. So just keep your fire burning. Pag tayo'y tinamad, tayo ay nag-lax, anong patutuong ipapakita natin sa sunod na henerasyon? Kaya nga, di ba tuloy-tuloy tayo? Hindi na mapansin talagang yung schedule natin sunod-sunod. Makikita ng next generation, ganito ka-busy ang simbahang ito. Ganon ka-passionate ang simbahang ito. Ganon ka-excited ang simbahang ito. Ganon ka-seryoso ang simbahang ito para sa gawain ng Panginoon. Ganon yun na yung vision niya na itong ginagawa natin, hindi lang para sa atin, para sa susunod na generasyon. And I will end with this. Yung petrolyo ng ating bansa, paubos na.
Yung pera natin, sa ating bulsa, paubos na din. Yung ipon mo, paubos na din. Yung mga ipin natin, paubos na din. Yung mga buhok namin, paubos na din. Yung lakas natin, paubos na din. Yung buhay natin, paubos na din. Yung iba tumatawa, di ba? Pero young people, tandaan nyo, sooner or later, mauubos din lahat yan. Kasama ang mga buhok nyo. Ayan. Ang tanong, saan natin gagamitin ang lahat ng mga yan? Bakit hindi natin gamitin ng may kabuluhan at hindi lang pansariling layunin? Diba? Bakit hindi natin gamitin ang buhay natin sa gawain ng Panginoon? And to serve Him faithfully